Eunice POV. I want you, love. Bulong niya ulit sa tenga ko. Tumingin lang ako sa kanya. Tinatanong ko rin ang sarili ko kung gusto ko rin ba, kung handa na ba ako. Hindi pa ako sumagot ay hinalikan niya ako ulit. Hinalikan ko rin siya hanggang sa naging mapusok kaming dalawa. Pakiramdam ko'y wala akong lakas para pigilan pa siya dahil ang katawan ko mismo ang may gusto. Kahit pigilan pa ito ng utak ko, ay iba ang nais ng katawan ko. Pigilan mo ko, love. Kung hindi ka pa handa ay pigilan mo na ako ngayon. Hindi ko na siya pinatapos dahil ako na mismong humalik sa kanya. Handa na ako, love. Huwag mong pigilan. Mahal na mahal kita at handa na akong ipagkaloob sa iyong sarili ko. Sabi ko sa kanya habang patuloy kong hinuhubad ang suot niyang damit. Kaagad niya akong siniil na mapusok na halik nang maalis namin ang damit niya. Sobrang galing at sarap niyang humalik. Pareho kaming nanggigigil. Hindi ko inaasahan na ganito ako ka-fast learner dahil nasasabayan ko na talaga siya. Hanggang sa napahiga na siya sa damuhan at ako naman ang nasa ibabaw niya. Hindi pa rin napuputol ang halikan namin. Naglakbay ang kamay niya sa katawan ko hanggang sa unti-unti niyang ibinaba ang zipper ng dress na suot ko. Patuloy lang kami sa paghahalikan. May pagkakataon ka pa na umatras hanggat kaya ko pang magpigil. Sabi niya sa akin habang patuloy pa rin sa ginagawa. Kanina mo pa yan sinasabi. Kapag ako umatras kahit halik ay hindi mo na mararanasan pa. Sabi ko sa kanya. Sinasabi ko sa'yo dahil hindi ako sanay sa gentle. I'm beast on bed, love. Natatakot ako na baka hindi ko makontrol ang sarili ko at baka masaktan kita. Aniya sa akin. Bakit sa iba hindi ka naman ganyan? Baka ayaw mo sa akin kasi hindi ka nasasarapan sa... Hindi mo alam ang sinasabi mo, love. Kung alam mo lang kung gaano ko kagusto na angkinin ka. Sa panaginip na lang kita inaangkin dahil alam ko na hindi ka pa handa. Wala pa nga tayong ginagaway na bubuhay na to. Paano pa kapag nakapasok na to? Baka hindi ko natanggalin at baka hindi ko na kayang tumigil pa. Ang dami mong sinasabi. Mas marami pang daldal mo kaysa sa ginagawa natin. Gusto mo bang magkwentuhan na lang tayo? Tanong ko sa kanya. Sana hindi mo to pagsisihan, love. Sabi niya sa akin at inihiga niya ako sa tela na nandito sa damuhan. Kaagad niya akong hinalikan sa labi. Napapaungol ako sa ginagawa niya. Ganito ba? Ganito ba talaga ang feeling kapag pinapaligaya ka? Nakikipaghalikan siya pero sa pearl ko. Hindi ko alam kung may mukha pa ba akong ihaharap sa kanya bukas. Pero nagugustuhan ng katawan kong ginagawa niya sa akin. Nahihibang ako at hindi ko alam kung saan ko ipapaling ang ulo ko. Love, bakit parang naiihi ako? Tumigil ka na dahil naiihi ako. Utos ko sa kanya. Love, tawag ko sa kanya pero para itong naging bingi hanggang sa hindi ko na kayang pigilan at tuluyan nang lumabas ang init na nararamdaman ko kanina pa. I really want more. Pabulong na sabi niya sa akin na tinalikan ako sa labi. Dahil sa galing niyang humalik ay nawala sa isip ko na galing siya sa pearl ko. Hindi ako uminom pero pakaramdam ko'y nalalasing ako sa ginagawa namin. Tumigil siya sa paghalik sa akin at kinalas niyang sinturon niya sabay baba sa suot niyang pantalon. Takasya ba yun sa akin? Bakit ang laki? Malalaman natin, love. Sagot niya sa akin. Hindi ko naman inaasahan na naisatinig ko palang nasa isipan ko. Love, parang gusto kong umatras. Oversize na yata yan eh. Baka mamatay ako kapag pinasok mo yan sa akin. Narinig ko naman na tumawa ito. Nakakatakot naman kasi talaga. Love, kakasya to. Masakit sa unang pasok pero sigurado akong hahanap-hanapin mo. Hinahanap-hanap rin ba yan ng mga naging babae mo? Naiinis na tanong ko sa kanya. Love, past is past. Kung may gusto man itong pasukan, ikaw lang at wala nang iba. So ano pang hinihintay mo? Ipasok mo na. Lakas loob na utos ko sa kanya. Be ready, love, sabi niya sa akin. Sakit! Bigla ko napasigaw dahil ramdam ko na may napunit sa loob ko. Love, hugutin mo ang sakit! Umiyak na ako dahil parang hihiwalay ang balakang ko sa sobrang sakit. Hinalikan naman niya ako sa labi at sa buong mukha ko. Panay rin ang agos ng luha ko. Sorry, love. Ito ang dahilan kaya paulit-ulit kong tinatanong kanina. Ititigil ko na ba? Wala pa ako sa kalahati. At kapag binuo ko to, sigurado kong masasaktan ka lalo.
Tanong niya sa akin. Ngayon may titigil kung saan nakapasok na? Ituloy mo na. Baka pwedeng ipasok mo na ng buo para… Aray! Bakit mo binigla? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Sabi mo ipasok ko ng buo, love. Talagang sumasagot pa siya. Hindi na ako nakipagtalo pa sa kanya dahil sobrang hapdi na talaga ng pearl ko. Pasalamat naman ako dahil hindi ito gumalaw. Nakatingin lang ito sa akin at dahan-dahan niyang nilapit ang mukha niya sa akin. He claimed my lips and I kissed him back. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nagsimula na pala itong gumalaw. At kirot ay napalitan ng kakaibang sarap na ngayon ko lang naranasan sa buong buhay ko. Eman, hindi ko namalay na sinisigaw ko ng pangalan niya sa sarap. I love you. Akin ka na talaga. Akin lang. Paulit-ulit na sabi niya sa akin. Akin ka lang din, Eman Borax. Sabi ko sa kanya. Ang mabagal niyang galaw ay napalitan ng mabilis at may halong panggigigil. Love, you're so good. I can't hold it anymore. I'm coming. Sigaw niya. Naramdaman kong init na bumulusok sa loob ko. Tuluyan na talagang nadiligan ang hardin ko. Dahil sa sarap ng ginawa namin ay hindi ko na alam kung anong oras na kami natapos. Bastang alam ko ay bumigat ng talukap ng mga mata ko. Narinig ko na lang ang pagbulong niya sa tenga ko. Sleep well, love. I love you. Nagising ako na masakit ang buo kong katawan. Para akong binugbog ng 10 tao kahit mag-isa lang naman siya. Nagulat ako dahil nandito na ako sa silid ko. Sana kaya yun? Ang hapdi at ang sakit ng pearly shell ko. Grabe talaga si Thunders, parang uhaw na uhaw. Na-dislocate yata ang balakang ko sa lakas niyang bumayo. Naku Eunice, tigilan mo ko. Gustong-gusto mo naman, panahiyaw ka pa nga eh. Matatakot na lumapit ang aswang sa inyo dahil sa lakas mo umungol. Saad sa akin ang kontrabida sa loob ko. Nasali patuloy ang aswang sa kalukuhan ng isip ko. Nasaan na kaya yun? Baka nilayasan na ako kasi nakuha na niya yung gusto niya. Naku, subukan niya lang akong takbuhan. Baka masamuray ko siya. Sinubukan kong bumangon kahit na nanginginig ang mga tuhod ko. Oh my gosh! Napasigaw ako dahil bigla ko napatingin sa dibdib ko pababa sa tiyan ko. Kahit sa legs ko. Ah! Eman! Nainis na tawag ko sa kanya. Anong nangyari, love? Mabilis naman siyang pumasok at kaagad akong dinaluhan. Buisit ka! Anong ginawa mo? Nainis na tanong ko sa kanya. Hindi ko mapigilan, love. Ang sarap mo kasi. Sagot niya sa akin ay kinainit ng buo kong mukha. Anong gusto mong isuot ko? Turtleneck saka leggings? Ang init ng panahon. Paano ko magtitinda o kahit hindi na? Kahit lumabas na lang sana ako dito sa bahay. Ilang buwan ka bang tigang ha? Buisit ka. Paano ko itatago itong mga kiss mark na to? Kinadtad mo talagang buo kong katawan. Parang iiyak na sabi ko sa kanya. Simula nang makilala kita, love, wala na akong ginalaw na ibang babae. Sagot niya sa akin kaya nagulat naman ako. Seryoso? Laglagang pangako sa naging sagot niya sa akin. Love, seryoso ako. May masakit ba sa'yo? Kamusta ang pakaramdam mo? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Buong katawan ko. Nahihiyang sagot ko sa kanya. I'm sorry, love. Sabi niya sa akin. Chiefy, gusto ko nang maligo. Sabi ko sa kanya. Okay, love. Sagot niya sa akin at tinawakan na niya ako para sana buhatin. Love. Tawag niya sa akin. May sasabihin ka ba? Tanong ko sa kanya dahil para itong di mapakali. Okay lang ba na iwan kita, love? Need ko kasing pumasok sa trabaho. Sabi niya sa akin. Kumunot naman kaagad ang noo ko. Wala kasi siyang sinabi sa akin. Ang buong akala ko'y bakasyon pa niya. Masama rin talagang pakiramdam ko kaya inaasahan ko na sasamahan niya ako dito ngayon. Oo, okay. Sagot ko sa kanya at sinubukan kong tumayo. Bitaw, kaya kong tumayo mag-isa. Sabi ko sa kanya dahil tutulungan niya sana ako. Galit ka ba, love? Tanong niya sa akin pero hindi ako sumagot. Hindi ako galit, naiinis lang ako. Umasa kasi akong aalagaan niya ako. Pero bakit nga ba ako aasa sa kanya kung kaya ko namang alagaan ang sarili ko? Sanay naman akong mag-isa, di ba? Dahan-dahan akong humakbang. Masakit pero kinaya ko hanggang sa makarating ako sa banyo. Napangiwi ako dahil mahapdi nang umihi ako. Naligo ako. Pagkatapos ay nagkulong ako sa kwarto para akong lalagnatin. Hindi na rin nagsasalita si Thunders.
Tahimik lang itong nagbibihis. Tanghali na't hindi ko alam kung anong oras siya uuwi. Ayaw ko ring itanong dahil ayaw ko siyang kausap. Alis na ako, love. Paalam niya sa akin. Hahalikan niya sana ako sa labi pero umiwas ako. Kaya sa noon na lang siya humalik. Narinig ko rin ang pagbuntong hininga niya. Nang makaalis ito'y naiwan ako mag-isa dito sa bahay. Hindi ako nakaramdam ng gutom kaya natulog na lang ako hanggang sa hindi ko na namalayan ang oras. Eman's POV. I can't control myself anymore kaya inangkin ko siya. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. We made love. Kung hindi ko lang iniisip na may pasok pa ako hindi ko siya titigilan. Mahimbing ang tulog niya noong umuwi kami kaya binuhat ko na lang siya. Sabi ko ititigil na ako pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Naangkinin pa siya ulit dito sa bahay kahit natulog siya. Pinanggigilan kong katawan niya ng sobra. Nang makaraos na ako ay tumabi na ako sa kanya. Niyakap ko siya at natulog na rin ako. Hindi ko mapigilan ang sarili kong ngumiti dahil ang maganda niyang mukha kaagad ang bumungad sa akin. Hinalikan ko siya sa labi at lumabas na ako. Nagluto ako pero nagulat ako dahil bigla itong sumigaw. Pumasok naman ako bigla pero nakonsensya ako dahil alam ko masakit ang katawan niya. Akala ko'y magiging okay kami. Pero alam ko na nagagalit siya dahil papasok ako sa trabaho. Gusto ko siyang alalayan pero takot akong magalit pa siya lalo sa akin. Alis na ako, love. Paalam ko sa kanya at hahalikan ko siya sa labi pero umiwas siya. Nasaktan ako pero pinili kong umalis. Hindi ako mapakali sa trabaho. Hindi ko kayang mag-focus. Kanina ko pa siya tinatawagan at hindi man lang niya sinasagot. Hanggang 10 pa ako ng gabi dito kaya naiinip na ako ng sobra. Shit, sagutin mo, love. Naiinis na ako at gusto ko ng iba tong phone ko. Okay lang po ba kayo, Chief? Tanong sa akin ng mga kasamahan ko. Okay lang ako. Hindi kasi sumasagot ang misis ko. Sabi ko sa kanila. Kasal ka na pala, Chief? Tanong sa akin ng isa naming kasamahan na babae. Hindi pa naman pero malapit na. Sagot ko sa kanya. Naging tahimik lang sila. Hinilot kong sentido ko dahil sumakit bigla ang ulo ko. Parang gusto ko nang umuwi kung hindi lang ako nahihiya sa mga kasamahan ko. Matyaga na lang akong naghintay hanggang sa mag-uwian na. Pagdating ko sa bahay ay madilim ang buong paligid. Kinabahan ako dahil bukas pang mga bintana. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay namin. Kaagad ko siyang hinanap. Love! Love! Naputol ang pagtawag ko sa kanya dahil nakita ko itong nakahiga sa kama namin. Kaagad akong lumapit sa kanya para sana halikan siya. Shit! Nagulat ako dahil sobrang init niya. Love, sorry. Umiyak na sabi ko sa kanya. Kaagad akong pumunta sa kusina para kumuha ng pamunas at gamot. Napatingin ako sa mesa. Hindi niya man lang nabawasan ng pagkain. Ang gago mo, Eman. Galit ako sa sarili ko dahil iniwan ko lang siya kanina. Ramdam ko na kanina na mainit siya pero hindi ko pinansin. Napasabunot pa ako sa buhok ko. Shit, mas inuna mo pang trabaho kaysa sa babaeng mahal mo. Patuloy kong kastigo sa sarili ko. Nag-order na lang ako ng pagkain. Love, kumain ka na muna para makainom ka ng gamot. I'm really sorry, love, sabi ko sa kanya. Hindi ako nagugutom, sagot niya sa akin at tinalikuran ako. Kahit kaunti lang, love, please, pamimilit ko pa sa kanya. Bakit ka pa umuwi? Sana dun ka na lang sa trabaho mo, sabi pa niya sa akin. Alam ko, love, nakasalanan kong lahat. Magalit ka sa akin basta kumain ka at uminom ng gamot. Kahit tagain mo pa ako, basta kumain ka lang, sabi ko sa kanya. Bakit bang kulit mo? Ayaw ko ngang kumain. Umiiyak na sabi niya sa akin. Love, please, kahit konti lang, please. Hayaan mo naman akong alagaan kita. Hindi ko kailangan ng alaga mo. Makakaalis ka na. Malamig na sabi niya sa akin. Hindi ako aalis. Huwag mo kong pilit na puwersahin pa kita para kumain o uminom ng gamot. Naiinis na sabi ko sa kanya. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Pinapaalis na nga kita, hindi ba? Gustong-gusto mo umalis dito, hindi ba? Ni hindi mo malang naisip na kailangan kita kanina. Sino bang may gawa nito sa akin? Hindi ba ikaw? Pero ano, mas pinili mong pumasok sa trabaho mo kaysa alagaan ako. Ngayon alam ko na mas mahalaga talagang trabaho mo kaysa sa akin. Kung sinabi mo sana na hindi lang rin kita makakasama dito, ay sana hindi na natin ginawa pang bagay na yun. Natamaan ako sa sinabi niya.
Para itong nagsisisi at nasaktan ako. Tumalikod ako takmang lalabas na sa pintuan. Sige, umalis ka na. Huwag ka na bumalik pa. Sigaw niya sa akin. Humakbang ako pabalik sa kanya. Kinuha kong gamot niya. Wala na akong ibang choice kung hindi pilitin siya. Kaagad ko siyang siniil ng halik pagkatapos ay kinagat ko ang ibabang parte ng labi niya. Kaya bumukas ang bibig niya. Kaagad kong kinuha ang gamot at sinalpak sa loob ng labi niya. Inabot ko rin sa kanya ang tubig. Masamang tingin naman ang binigay niya sa akin. Kaagad akong tumayo para lumabas. I need to cool down. Ayoko na sabayan ang galit niya. Eunice POV. Hindi ko mapigilan na magdamdam sa kanya. Alam ko na hindi ko dapat yun sinabi sa kanya. Nadala lang ako ng damdamin ko. Pagkatapos niya akong painumin ng gamot nang sa pilitan ay lumabas na siya. Wala kasi talaga akong ganang kumain. Pero nakita kong pagkain na dala niya at nakonsensya ako. Pinilit kong tumayo at kumain ng konti. Alauna na ng madaling araw ay hindi pa rin ito pumapasok. Umalis ba talaga siya? Iniwan ba talaga niya ako? Siguro nga umalis na siya. Umiyak ako dahil nasaktan ako pero wala naman ako masisisi kung hindi ang sarili ko. Lumapit ako sa cabinet at kumuha ako ng isa niyang damit. Niyakap ko to hanggang sa nakatulog na ako. Nang magising ako'y nagulat ako dahil nasa tabi ko na siya at nakayakap sa akin. Umiyak na naman ako kasi nandito siya. Hindi siya umalis. Totoo ka ba? Hindi mo ba ako iniwan? Hindi ka ba umalis? Parang tanga kong kausap sa kanya. Nagulat na lang ako dahil hinalikan niya ako sa labi. Hindi kita kayang iwan, love. Galit ka sa akin kaya ayaw kong sabayan ang init ng ulo mo. Hindi kita iiwan kahit palagi mo kong itaboy, sabi niya sa akin. Nakikita kong sinseridad sa mga mata niya. Hindi mo ba talaga ako iiwan kahit na bumubuga ka pa ng apoy o kahit na tinotoyo ka pa, paborito kong adobo kaya hindi ako mapapagod o magsasawa sa'yo. I'm sorry, love. Tama ka, dapat hindi kita iniwan dito. Walang mali sa mga sinabi mo dahil tama ka. Malumanay na sabi niya sa akin. I'm sorry, hindi ko sinasadyang sabihin yun sa'yo. Nahihiyang sabi ko sa kanya. I love you, love. Bati na ba tayo? Opo, nakangiting sagot ko sa kanya. Hindi mo na ako papasok ngayon, love. Sabi niya bigla sa akin. Ha? Bakit? Dahil ba sa mga sinabi ko sa'yo kagabi? Sunod-sunod na mga tanong ko sa kanya. Hindi naman, love. Gusto lang kitang alagaan. Kung dahil sa sinabi ko, huwag mo nang isipin yon. Okay na ako ngayon kaya pumasok ka na. Saad ko sa kanya. Saan ako papasok, love? Pwede na ba ako ulit pumasok? Nakangising tanong niya sa akin. Anong sinasabi? Hoy, tumigil ka nga dyan. Sa trabahong sinasabi ko. Sabi ko sa kanya nang ma-realize kung ibig niyang sabihin. Akala ko. Man, saway ko sa kanya. Nagbibiro lang ako, love. Natatawang sabi niya sa akin. Maawa ka naman sa perlisyal ko, Chiefy. Pagalingin mo muna. Masyado kasing malaki yan kaya nabubog talaga ako. Wala sa sariling sabi ko sa kanya. Kapag ba magaling ka na, pwede na ulit, love? Nakangising tanong niya sa akin. Inirapan ko siya pero sa loob ko kinikilig naman ako. Siguro, basta magaling na. Nahihiyang sagot ko sa kanya. Gamutin natin, love. Sabi niya bigla sa akin. Ha? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil siniil na niya ako ng halik. Tinugon ko naman ang halik niya. Namalayan ko na lang na nasa ibabaw ko na siya. Bumaba ang halik niya sa leg ko kaya kaagad ko siyang tinulak. May problema ba, love? Tanong niya sa akin bigla. Chiefy, hindi na ako fresh. Maliligo muna ako. Nahiyang sabi ko sa kanya. I don't care, love. Para sa akin, maligo tayo. Putol ko sa sasabihin niya. Okay, love. Nakangising sabi niya sa akin at binuhat na niya ako papunta sa banyo. Ang ganda ng ngiti niya. Ngiti ng may binabalak. Pero wala naman akong magagawa dahil alam kong bibigay din ako sa kanya. Kasali na talaga sa clan ng mga marurupok. Maliit lang ang banyo kaya medyo masikip para sa aming dalawa. Hinubad niyang damit niya kaya napatulala naman ako sa malaki at mahabang nakikita ko. Kaya pala nilagnat ako dahil ito pala talagang pumasok sa akin. Above normal nga talaga to. You can touch it if you want, love. Biglang sabi niya sa akin. Chiefy, bakit ang laki talaga nito? Napalunok pa ako dahil pakaramdam ko natatakam ako. Shit, love. I'll take that as a compliment.
Siniil niya kaagad ako ng halik ang labi. Naramdaman ko na lang na nakaangat ng mga paa ko dahil binuhat niya ako. Panabay naming ungol. Chiefy, huwag tayong maingay. Baka marinig tayo ng kapitbahay. Pabulong na sabi ko sa kanya. Okay love. I love you. Mahinang ungol niya at muli kaming sabay naming narating ang sukdulan. I love you love. Ready for round 2? Tanong niya sa akin. Love, hindi po pwedeng sa susunod na naman. Baka manakit na naman ang buong katawan ko. Sabi ko sa kanya. Love, nangaakit na bulong niya sa tenga ko. Hindi ba uso sa iyong pahinga? Natatawang tanong ko sa kanya. Pagbigyan mo na ako love. Mamili ka, isang round o hindi ako papasok at aangkin nilang kita buong araw. Ano pang hinihintay mo? Round 2 na. Ang bagal naman ito. Mabilis na sabi ko sa kanya, kitang-kita kong pagsilay na nakakalokong ngiti sa labi niya. Mahirap na't baka totohanin niya pa ang banta niya sa akin. Mas okay na maging masunurin ako. Nagbago ng isip ko love, ayoko na palang pumasok sa trabaho. Sa narinig ko'y, ako na mismo unang humalik sa kanya. Mabilis naman niya akong binuhat papunta sa silid namin at doon niya ako inangkin. Hindi lang round 2 dahil umabot lang naman ng 4, kaya ang ending nakatulog ako sa sobrang pagod. Nagising na lang ako dahil may humahalik na naman sa leeg ko. Anong oras na love? Tanong ko sa kanya. 12:00 na love. Sagot niya sa akin. Bakit hindi ka pa nakabihis love? Di ba may pasok ka pa? Tanong ko sa kanya. Hindi ako papasok love. Gusto mo bang sumama sa akin sa grocery? Bakit ka naman hindi papasok? Nakakayat baka may sabihin sila sa'yo? Sabi ko sa kanya. Wala yan love. Alam nilang nasa honeymoon ako. Nakangiting sabi niya sa akin. Nalaki naman ang mga mata ko sa sinabi niya sa akin. Sira ulo talaga. Pero kinilig ako. Parang mag-asawa lang, may pa-honeymoon. Sasama ka ba love? Tanong niya ulit sa akin. Sumama ako dahil ayoko naman na siyang aalis. Habang namimili kami may biglang lumapit sa amin. Matangkad siya at magandang babae para itong beauty queen. Pasimple naman akong tumingin sa sarili ko. Medyo nakaramdam ako ng hiya. Hi chief, hindi ka pala pumasok ngayon? Nakangiting sabi nito kay Eman. Hindi misilang, sagot naman ni Eman sa kanya. Nagkwentuhan sila kaya doon ko nalaman na pulis rin pala to. Masyado na yatang napasarap ang pag-uusap nila at hindi man nila ako naalala. Parang ako pang nahiya na istorbohin sila. Dahan-dahan ako naglakad palayo sa kanila. Hindi rin niya ako naalala na ipakilala sa katrabaho niya. Pero kahit hindi na, maalala na lang sana niya na may kasama siya. Nagsaselos ako dahil alam kong wala akong laban. Parang diwata ito't mukha pang mabait. Hindi ko maiwasang hindi mag-overthink. Nag-ikot na lang ako para ipagpatuloy ang pamimili. Nang makuha ko ng lahat ng kailangan ay pumila ako sa counter. Nang magbabayag na kay bigla itong dumating. Hindi ko siya tinapunan ng tingin. Binayaran niya mga pinamili namin. Hahawakan niya na sana ang kamay ko pero mabilis ako naglakad palayo sa kanya. Walang kumikibo sa amin hanggang sa makarating kami sa bahay. Medyo nasaktan ako kaya nagpasya ako magkulong na lang sa kwarto ko. Hanggang kailan mo ba ako hindi kikibuin? Tanong niya sa akin. Magsalita ka naman para alam kong problema. Bigla ka nalang umalis kanina. Kung may problema ka, sabihin mo naman sa akin. Hindi yung para akong tangang kakahanap sa'yo. Tumingin ako sa kanya. Nakita ko na iinis siya sa akin kaya yumuko na lang ako. Nagunahan na pumatak ang mga luha sa mga mata ko. Wala akong lakas na makipagtalo sa kanya. Diyan ka na nga. Mabilis itong lumabas sa silid namin. Ganun ba siya kamanhid? Ako ba talagang may mali? May karapatan naman ako magselos at masaktan, di ba? Tanong ko sa sarili ko.